Isipin mo ito sandali. Gigising ka sa umaga, magtitimpla ka ng kape, at kukuha ng isang dakot ng mani. Kasi sabi nga nila, healthy daw ang mani, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na dalawa sa pinakakaraniwang mani sa mundo yung laging nakikita sa halos bawat kusina ay pwedeng makasama sa kalusugan mo, magpabilis ng pagtanda, at ilagay pa sa peligro ang puso mo? Tama ang narinig mo. Hindi lahat ng mani ay pantay-pantay pagdating sa benepisyo. At para sa mga nakatatanda, sa mga nasa ginintuang taon na, ang maling pagpili ng mani ay maaaring magbigay ng kaibahan sa pagitan ng kalusugan at sakit. Ito ang hindi sinasabi ng mga commercials. Ito ang hindi gustong ipaalam ng mga snack companies. Pero ngayon, dito sa gintong sustansya, ibubunyag ko ang dalawang uri ng mani na dapat iwasan ng mga seniors. At mas mahalaga pa, ipapakita ko kung alin ang dapat mong kainin para manatiling matalas, masigla, at malakas habang tumatanda ka. Kaya bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang subscribe button, mag-iwan ng komento sa ibaba, at i-on ang notification bell. Dahil dito, ang totoo tungkol sa nutrisyon ang tanging sinasabi namin, ang uri ng katotohanang literal na makapagliligtas ng buhay mo. Ngayon, ilatag muna natin ang eksena. Sinabi sa atin palagi na ang mani ay isang superfood. Puno sila ng protina, healthy fats, at fiber. Sinasabi na sila'y mabuti para sa puso, tumutulong sa pagbabawas ng timbang, at nakakapagpabagal pa ng pagtanda. At maraming mani talaga ang napakaganda para sa kalusugan. Pero narito ang twist, kung ano ang mabuti para sa isang 25 anyos na atleta, ay hindi laging mabuti para sa isang 70 anyos na senior. Habang tayo'y tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo, nagiging mas sensitibo ang ating mga bato, atay, at puso, nagkakaroon tayo ng kondisyon gaya ng high blood pressure, arthritis, o diabetes. At bigla na lang, yung simpleng dakot ng mani ay pwedeng maging delikado. Si Barbara O'Neill, isang kilalang health educator, palaging nagpapaalala sa kanyang mga tagapakinig na mas mapili dapat ang seniors sa pagkain. Sabi niya, ang mga pagkain kinain mo noong bata ka, ay hindi na angkop sa katawan mo sa pagtanda. Nagbabago ang katawan at dapat magbago rin ang iyong pagkain. Kaya ang tanong, alin ang mga mani na dapat iwasan ng seniors? Simulan natin sa unang salarin, nut hash. Isa na dapat iwasan ng seniors, cashews, kasui. Ang kasui, malasa, malinamnam, madali mong makita sa trail mix, stir fry, at maging sa vegan cheese recipes. Pero ito ang totoo, para sa mga seniors, ang kasui ay maaaring tahimik na maging panganib sa kalusugan. Problema isa, mataas sa oxalates. Ang kasui ay puno ng oxalates, natural na compound na pwedeng magdulot ng kidney stones. At isipin mo, kidney stones sa edad na 70. Hindi lang ito masakit, delikado pa. Problema dalawa, mataas sa calories. Napaka-calorie dense ng kasui. Isang maliit na dakot lang, higit 150 calories na agad, at dahil malasa at parang addictive, madali itong masobrahan. Para sa seniors na mabagal na ang metabolism, pwede itong magdulot ng bigat sa katawan, mataas na presyon, mataas na cholesterol, at dagdag na stress sa kasukasuan. Problema 3, nagtataglay ng toxins. Alam mo ba na ang kasui ay may urushiol, parehong toxic resin na nasa poison? Sa karamihan ng tao, maliit lang ang epekto, pero para sa mga sensitibo, lalo na ang matatandang mahina na ang immune system, pwede itong magdulot ng allergy o skin irritation. Ayon kay nutritionist Michael Greger, ang kasui ay maaaring maging pabigat lalo na sa may problema na sa bato. At ang totoo, maraming seniors ang may nabawasang kidney function nang hindi nila alam. Kaya ang madalas na pagkain ng kasui ay parang nagbubuhos ka ng gasolina sa apoy. Kwento, may nakilala akong Ginoo na nasa late 60 na palaging kumakain ng kasui gabi-gabi bilang healthy snack. Pero kalaunan, nakaranas siya ng pagkapagod, pananakit ng kasukasuan, at nang magpa-check up siya, lumabas na may stress na sa kidneys niya, at ang dahilan. Kasui, mas mabuting alternatibo, imbes na kasui,
Piliin ang walnuts, mayaman sa omega-3 para sa utak at puso, o kaya almonds, na napakaganda para sa buto at balat dahil sa calcium at vitamin. At bago ko ibunyag ang ikalawang mani na dapat mong iwasan, paalala lang, kung may natutunan ka dito, huwag kalimutan mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell, at iwan ang komento, kumakain ka ba ng kasoy? Maging tapat. Gusto kong marinig ang kwento mo. Not-2 na dapat iwasan ng seniors, peanuts, mani. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang mani na dapat iwasan. At ito sigurado akong ikagugulat mo, dahil hindi pala talaga ito mani, isa itong legume. Pinag-uusapan natin ang peanuts. Sikat sila, peanut butter, peanut oil, peanut snacks. Pero ito ang mapait na katotohanan. Para sa seniors, delikado ang peanuts. Problema isa, aflatoxin contamination. Ang peanuts ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng aflatoxins, isang uri ng toxic mold na konektado sa liver cancer. Para sa mas bata at mas malakas ang katawan, maaaring kayanin ang maliit na exposure. Pero para sa seniors, napakasama nito, problema 2, omega-6 overload. Mataas ang peanuts sa omega-6 fatty acids, hindi naman masama ang omega-6, pero kapag sobra ito kumpara sa omega-3, nagtitrigger ito ng inflammation. At ang chronic inflammation ay ugat ng arthritis, sakit sa puso, at kahit dementia. Problema 3, allergies at reactions. Madalas nating isipin na pangbata lang ang peanut allergy. Pero kahit seniors, pwedeng magkaroon ng late onset allergy, yung parang pangangati ng lalamunan o biglang rashes matapos kumain ng peanut butter. Huwag mo nang ipagwalang bahala. Si E. Barbara O'Neill ay paulit-ulit na nagsasabi, inflammation ang tahimik na pumatay sa katawan habang tumatanda ka. At ang peanuts, dahil sa panganib ng amag at sobrang omega-6, ay parang gasolina sa apoy. Kwento, may isang babae na nasa early 70 na araw-araw nagpe-peanut butter toast sa umaga. Pero unti-unti siyang nagkaroon ng paninigas ng kasukasuan at problema sa tiyan, nang tuluyan niyang alisin ang peanuts sa kanyang diet. Gumaan ang pakiramdam niya at bumaba ang inflammation, mas mabuting alternatibo. Palitan ng peanuts ng pistachios, maganda para sa mata dahil may lutein at zeaxanthin, o kaya Brazil nuts, kahit 1 o 2 lang sa isang araw, sapat na para bigyan ka ng selenium na mahalaga sa thyroid at immune system. Paalala ulit, kung nakikita mong mahalaga ang impormasyong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at ibahagi ang video na ito sa pamilya mo. Baka may mahal ka sa buhay na hindi nila alam na nakakasama na pala sa kanila ang peanuts. Mga mani na dapat kainin ng seniors ngayon, tapos na tayo sa mga delikado. Pero alin naman ang dapat kainin? Narito ang mga tunay na champion para sa kalusugan ng seniors. Walnuts, napakaganda para sa utak at puso. Mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong laban sa memory decline at cholesterol. Almonds, mayaman sa calcium at vitamin, para sa malakas na buto at proteksyon sa balat. Pistachios, magaling para sa kalusugan ng mata. Macadamia nuts, madaling tunawin at may healthy fats na nagpoprotekta sa puso. Sabi ni E. David Katz, isang kilalang diet expert. Ang susi sa mahabang buhay ay hindi lang ang pag-iwas sa masamang pagkain, kundi ang pagpuno ng plato mo ng pagkaing nakakapagpagaling. Kaya huwag lang alisin ang cashews at peanuts. Palitan mo sila ng mga superstars na ito. Mga paalala para sa seniors kapag kumakain ng mani, konti lang, 1 dakot, hindi 1 mangkok. Pair smart. Pagsamahin ang mani sa prutas tulad ng mansanas o berries para sa mas magandang digestion, tamang storage. Ilagay sa airtight container. Ang sirang mani ay masama para sa atay, makinig sa katawan, kapag nakakaramdam ng kabag, paninigas, o pagod matapos kumain ng mani, pakinggan mo ito. Sabi ni E. Neil Barnard, hindi pare-pareho ang nutrisyon para sa lahat. Kailangan ng seniors ng espesyal na diet na bagay sa kanilang pangangailangan. Kaya palagi kong sinasabi, huwag lang basta kumain ng healthy, kumain ng tamang healthy.
Pangwakas na mensahe, balikan natin, sinimulan natin sa tanong, lahat ba ng money ay mabuti para sa seniors? At ngayon, malinaw na hindi, dalawang money na dapat mong pag-isipang iwasan ay cashews. Mukha silang inosente, pero mabigat sa bato, mataas sa calories, at pwedeng magdulot ng allergy, peanuts. Paborito ng lahat, pero madalas kontaminado ng amag, puno ng fats na nagtitrigger ng inflammation, at isa pa rin sa nangungunang sanhi ng allergy kahit sa pagtanda. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na dapat iwasan lahat ng mani. Ang ibig sabihin nito, pumili ng tama, dahil ang mani na kakainin mo ay pwedeng magpahina sa'yo o magpalakas sa'yo. Palitan ang mga delikadong mani ng mga mas mabuting opsyon, walnuts, proteksyon sa puso at utak, almonds, para sa malakas na buto at magandang balat, pistachios, para sa mata at magandang circulation, macadamias, madaling tunawin at may healthy fats. Isipin mo ganoon lang kasimple. Ang pagpalit ng dalawang uri ng mani ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malakas na katawan, mas malinaw na enerhiya, at posibleng dagdag na taon kasama ang pamilya. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, nagulat ka ba dito? Tapatin mo ako. Madalas ka bang kumakain ng cashews o peanuts? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ikwento ang iyong karanasan. Baka makatulong pa ito sa ibang nanonood ngayon. Huwag mong itago ang kaalamang ito para lang sa'yo. Pindutin ang subscribe button para makasama sa lumalaking komunidad dito sa gintong sustansya. Itap ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na life-changing video, at ibahagi ito sa isang kaibigan, magulang, o lolo't lola na dapat ding malaman ang katotohanan ito, dahil minsan, hindi malalaking pagbabago, kundi maliliit at tuloy-tuloy na pagpili, gaya ng pagpili ng tamang mani ang nagdadagdag ng taon sa ating buhay, manatiling matalino, manatiling malakas, manatiling malusog, at gaya ng dati, magkikita tayo sa susunod na video.